laging kunti ang nakukuha na income, mas malaki kumbaga bago sila magkupra o magpabili ng mga harvest nila, nakautang na sa kumprada. So walang kinikita yung mga local coconut farmers. So dun na-inspire ako na mag-organize nito. Nung nag-share sa akin yung isa sa mga pamangkin ko ng isang article tungkol sa producing coconut byproducts, specifically yung cocoa sugar. Nung nabasa ko yung article na yun, Ay, sir. sabi doon, pwedeng tumaas ng 12 to 20% yung kita ng isang coconut farmers kung mag-i-engage sa coconut sugar. So yun talaga yung napaisip ako. Naisipan kong mag-organize nito. And yung focus ko kung nakita nyo halos coconut. Dahil gusto ko na makatulong sa mga coconut farmers. Ako mismo, coconut farmer. Ito yung sinulat ko, coconut processing. May number 1 ako dyan. Coconut husk. Yung mga bunot ng nyug, maaring gawin natin mga novelty items, coco coir, geonet na ginagamit para maproteksyonan natin yung mga nag-i-erode na lupa. Magandang halimbawa nito sa part daw ng Kapalunga na hindi pa naman ako nakarating na pagdadaan daw kayo doon, may mga coco net na nakalagay para daw nasa ibang bansa kayo. Sana magkarating ako doon. Tapos yung coco pit na ginagamit din yan para abono sa mga pananim natin. Coco scrub, tulad nito, sample, kaya lang baka kayo masugatan, pwedeng pang-scrub sa pag naglalaba tayo at sa iba pa. At iba pang mga handicraft na pwede natin gawin. So yun yung coconut husk. Aside from that, yung coconut husk, ginagatong din natin yan sa pag nagkukupra tayo. Sino yung may mga nyugan ang family? Ginagatong natin yun. And then, yung abo, nilagay ko na pala dito, yung abo ng coconut husk, pwede nating gawin na potassium hydroxide o yung tinatawag na kukulay, na pwede rin nating pwedeng maging isang ingredient paggawa ng sabon. Kaya lang, hindi ko pa na-perfect yun. Yun ang gusto kong ma-perfect sa mga susunod na panahon, yung paggamit nito instead of using caustic soda or sodium hydroxide, no? So another one is we have cocoa water. Sa ngayon, ginagamit itong vinegar, yung iba may nilalagyan ng mga sili, mga spices. Yun, ginagawa rin cocoa sauce, cocoa syrup, niluluto lang yun ng kunti. Tapos, cocoa water na ibinabattled na rin ng iba sa ngayon. So, ang nagawa pa lang namin, ito, cocoa syrup. And ito po, nakabuti ito dati. Medyo magandang bote. Nung nakita ng taga Philippine Coconut Authority, binuksan nila, tinikman. Actually, ito ay mga 3 years nang mahigit. Hindi siya nasisira. Ang tawag dyan, hindi inire-refrigerate, pero hindi siya nasisira. Sasawa ng inihaw. And then, ito nga yung pinakamarami kaming waste, yung cocoa water. Saka yung tubo ng kinakain na namin maliit. Pero other than that, hindi ko alam kung paano kayo ipaprocess in place. So, yung coconut shell, siyempre yung panggatong natin sa pugon, cocoa charcoal, pwede rin natin palang yan, nakalimutan ko, na gawing yung mga briquette, coconut briquette, na mas powerful ay kaysa dun sa coconut charcoal na panggatong natin. Okay. So, activated cocoa charcoal, kung familiar kayo, ito activated coconut charcoal to. Uling na po siya. Uling siya na pinag-process pa. Hindi lang basta uling, hindi lang basta pinag-grind o pinag-pulverize.
kina-process pa po ito para ma-activate. And pwede din itong ilagay sa ano yan, capsula, pang detox, nakakatulong, deodorizer, and maraming gamit yung activated coconut charcoal. And sa amin, ginagamit namin ito paggawa ng sabon. Actually, ito yung model soap na ginawa ko. Ganito, activated coconut charcoal soap. Kasi nga, iniisip ko kung paano ko mamamaximize yung nyug into byproducts. So, ito yung unang-unang soap na nagawa ko. Yung cellphone ko. Sana nakita nyo. Gom? Pakikuha daw yung cellphone ko. Papakitaan natin ng cellphone ko. Papakitaan natin ng resulta. Cellphone ko. Andun lang. Nung nagawa ko po ito, ako ay matanda na. Almost magsisenior na. And then, bago ko pinagamit sa iba, ako muna yung nag-try. Siyempre, bago pagamitin yung nanay ko, kapatid ko, asawa ko, ako muna. Titingnan ko kung effective ba talaga yung nagawa ko. Pero bago yun, talagang na-inspire ako dito eh. Maraming tao akong sinabihan na gagawa ako ng sabon. Gamit ang uling ng nyug, tinatawanan nila ako. Baka iniisip, sira ulit itong matandang ito. Pero talagang pinag-push ko yun. Hindi ganun kadali. Marahil mga more than a year bago ko na-develop yung isang sabon. At lahat ng ginawa ko nag-start sa experiment. Wala naman ako nung cellphone, hindi pa ako marunong yung mga gadget na yung Google na yan. Wala pa ako.